Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinwestiyon ng Makabayan Bloc sa Kamara ang naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na ginamit lang ang pangalan ng Pangulo kaugnay sa 100 bilyong pisong isiningit sa 2025 national budget. Binweltahan din nila ang ombudsman na tila umaayon umano sa pahayag ni Lacson. Panawagan nila walang i-exempt sa investigasyon lalo't mabigat ang mga alegasyong ibinabato laban sa presidente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson kamakailan na totoong may 100 billion peso insertion matapos anyang busisiin ang 2025 national budget. Anya ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Kine-question yan ngayon ng Makabayan Bloc sa Kamara. Chair pa naman siya ng Blue Ribbon Committee pero prematurely ay meron na siyang conclusion na hindi Pangulo ang nag-utos at ginamit lang ng mga opisyal, walang batayan pa para sabihin yon. Kailangang direktang sagutin, harapin at sagutin ng Pangulo. Panawagan ng Makabayan Bloc sa Ombudsman, ICI, Senate Blue Ribbon Committee at Kamara, ipatawag sa investigasyon, hindi lang ang Pangulo, kundi pati na rin sina dating ako Bicol Representative Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Executive Secretary Lucas Bersamin, at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Bakit walang urgency na ipatawag at formal na itala bilang sworn testimony yung binahagi ni Senator Lacson? Kung hindi po mangyayari ito at kung tatahimik ang Pangulo at ang Malacanang, masasabi natin may nangyayari ng cover-up. Dapat walang exempted sa investigation mula Malacanang, mula ho sa tuktok, ay dapat talagang maituloy na. Bumuelta rin ang Makabayan Bloc sa Ombudsman na tila umaayon umano kay Lacson. Bakit hindi kasali sa kanyang investigasyon ang Pangulo mismo? Ibig sabihin, inaabsuelto na ba ng Ombudsman mismo at ng Blue Ribbon Committee Chair ang Pangulo ngayon pa lang kahit wala pang ang proper investigation na naisasagawa sa mga nagsalitang personahe na to? Sagot naman ni Lacson, basehan niya sa pahayag niya ang 1.5 billion pesos na halaga ng mga proyektong vinito ng Pangulo. Mahirap din anyang paniwalaan ang sinabi ni Zaldico na siya ang nag-deliver ng 25 billion kickback dahil inamin ni dating DPWH Undersecretary Bernardo na siya ang may hawak ng deliveries ng mga kickback. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Malacanang. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gumugulong na rin ang motu proprio investigation ng kanyang tanggapan sa mga sinabi ni Zaldico kahit wala pa silang hawak na sworn statement. Kasama rin anya sa mga posibleng imbestigahan ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.